Ako si Ligaya Makaraeg. Ako ay 34 na taong gulang at isang dalubhasang elektrisyan. Isang long weekend. Sa isang inuman at ihawan sa sarili kong likod bahay, hinawakan ng ate ko ang kamay ng kanyang anak. Itinuro ang bahay bakasyunan ko sa tabing lawa at sinabing, "Balang araw, anak, mapapasaiyo rin ang bahay na ito." Muntik na akong mabulunan sa iniinom kong katas ng kalamansi. Pagkatapos ay lumingon sa akin ang nanay ko ng may ngiti. Ang uri ng ngiti na ibinibigay mo sa isang tao kapag napirmahan na ang kontrata. Kaya, ibinaba ko ang baso ko at itinanong ang nag-iisang mahalagang tanong. Kailan pa kayo nagkaroon ng karapatan sa bahay ko? Walang tumawa. Wala ring mukhang napahiya. Tiningnan nila ako na parang ako ang huling tao sa kwarto na nakarinig ng balita. Pero heto ang hindi nila alam noong hapong iyon. Ang mga dokumentong inakala nilang magbabaon sa akin ay nakaupo na sa munisipyo na 40 minuto ang layo. At ang natuklasan ko sa loob nito ay ginawang pinakamahal na hapunan ng buhay nila ang aming Noche Buena. Mga kwento tungkol sa limitasyon, pagtataksil, at ang presyo ng kapayapaan. Ati, kung ang mga kwentong ganito ay malapit sa iyong puso, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang sumubaybay. Ngayon, hayaan mong ikwento ko kung paano sinubukang kunin ng pamilya ko ang bahay ko. Kailangan ko munang magbalik tanaw dahil kailangan mong malaman kung anong klase ng babae ang inakala nilang kinakalaban nila. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Sa edad na 19, pumasok ako bilang katuwang na elektrisyan habang ang mga kaklase ko ay namimili ng gamit para sa kanilang mga tinutuluyan. 4 na taon sa masisikip na kisame, tuwing kasagsagan ng tag-init, at mga foreman na nagpustahan kung gaano kabilis aayaw ang nag-iisang babae. Tinalo ko silang lahat sa tagal. Pagsapit ko ng 30, nakuha ko na ang lisensya ko sa pagkadalubhasa at may sariling L300 na sasakyan na nakapangalan sa akin. Makaraeg Electric, isang babae, isang sasakyan, at may listahan ng mga naghihintay na 3 linggo ang haba. Tinuruan ako ng kuryente ng kaisa-isang pilosopiyang kinailangan ko kailanman. Wala itong pakialam sa nararamdaman mo. Wala itong pakialam sa kung ano ang balak mong gawin. Ang mahalaga lang dito ay kung ginawa mo ang trabaho. Naintindihan iyon ng tatay ko. Si Tomas Makaraeg, isang mekaniko ng diesel. 40 taon ng grasa sa ilalim ng kanyang mga kuko. Siya ang nag-abot sa akin ng luma niyang panukat ng kuryente noong sinabi ni nanay na hindi pang babae ang paaralang bokasyonal. Namatay siya 8 taon na ang nakalipas. Inatake sa puso sa talyer. Wala na siya bago pa man lumiko ang ambulansya sa Maharlika Highway. Mayroon siyang seguro sa buhay noong nabubuhay pa siya. 8 milyong piso na dumiretso sa nanay ko. Hindi ko kailanman tinanong ang tungkol sa perang iyon. Kanya iyon. Tandaan mo iyan, dahil magiging mahalaga iyan mamaya. Ang isa pang bagay na dapat mong malaman tungkol sa akin ay maliit at nakakabagot. Gabi-gabi simula noong unang taon ko bilang katuwang, nagsusulat ako sa isang talaan, petsa, lokasyon ng trabaho, oras, materyales, kung sino ang nagsabi ng ano, lumang nakasanayan. Kapag ang trabaho mo ay pwedeng makasunog ng bahay, nagtatago ka ng record. May iniwan ng tatay ko na mas mahalaga pa kaysa sa panukat ng kuryente. Hindi ko lang alam noon kung gaano kalaki ang magiging kapalit nito sa akin. 7 taon na ang nakalipas. Bumili ako ng isang lumang bahay bakasyunan sa Lawa ng Kaliraya, malapit sa Lumban, Laguna. Rematadong bahay, 6.5 milyong piso, at bawat sentimo ng 1,300,000 pisong paunang bayad ay galing sa impok sa bangko na hinuhulugan ko simula noong 19 na taong gulang ako. Halos humingi ng tawad ang bangko noong iniabot nila sa akin ang mga susi. Ang bubong ay nakalaylay na parang pagod na kabayo. May sariling mundo ang mga daga sa kusina. Ang mga kable ay orihinal pa noong dekada 50, na isang magalang na paraan para sabihing ang lugar ay isang nag-aantay na sunog. Wala akong pakialam. Nasa tabing tubig ito. Akin ito. At alam ko kung paano ayusin ang lahat ng mali rito. Ginugol ko ang 7 taon ng mga Sabado't Linggo ko sa loob ng mga dingding na iyon. Baklas lahat ng lumang kuryente hanggang sa kahoy, at naglagay ng mga bagong sirkito gamit ang sarili kong mga kamay. Kumuha ako ng mga permiso sa munisipyo para sa lahat ng ito, pumasa sa bawat inspeksyon, at itinago ang bawat resibo dahil iyon ang ginagawa ng isang lisensyadong propesyonal. Bagong kahon ng kuryente, bagong bomba ng tubig, pantalan na gawa sa kahoy.
Binuo ko ito ng paunti-unti. May ilaw sa ibabaw ng pantalang iyon na ginawa ko noong anibersaryo ng kamatayan ng tatay ko. At sa tuwing binubuksan ko ang pindutan na iyon, pakiramdam ko ay nagpapaalam ako sa kanya bago matulog. Tinatawag na ito ng mga tao sa bayan na ang lugar. Hindi na rematado, kundi ang lugar. 7 taon ng buhay ko ang napunta sa bahay na iyon. Isang hapon lang ang inabot ng pamilya ko para magdesisyong hindi ito akin. At nang maintindihan ko na kung paano nila planong gawin iyon, napagtanto ko na ang hapong iyon ay isang palabas lang. Ang totoong trabaho ay ginawa ilang buwan na ang nakararaan, nang tahimik sa isang opisina na may selyo ng notaryo. Para maipaliwanag ang nanay ko, kailangan kong ipaliwanag ang paborito niyang pangaral. Hindi pa nanigaw kailanman si Corazon Macaraeg sa buong buhay niya. Hindi niya kailangan. Siya ang nag-aayos ng mga bagay-bagay. Inaayos niya kung sino ang uupo saan, ang mga lalagyan ng handa, mga okasyon, at mga tao. At bago mo pa mapansin na inayos ka na niya, nakaupo ka na sa silyang pinili niya. At ang buong sistema niya ay umiikot sa isang pangaral na narinig ko simula nang matuto akong maglakad. Sa pamilyang ito, walang iyo, lahat ay atin. Sinabi niya ito noong hiniram ni Rosalinda ang bisikleta ko at naiwan sa languyan. Sinabi niya ito noong tumira ang mga kamag-anak sa kwarto ko ng isang buwan at sa upuan sa sala ako natulog. Pakinggan mo ay nakakagaan ng loob, hindi ba? Parang mainit na kumot. Hanggang sa mapansin mong ang kumot ay laging hinihila sa isang direksyon lang. Kung ano ang kay Rosalinda ay kay Rosalinda. Kung ano ang akin ay pinapaikot. Nang lumaki na ako, nagkaroon ako ng papel sa pamilya na parang kahon ng mga gamit na nasa istante. Nang umusok ang kahon ng kuryente ni nanay, pinalitan ko ang kable ng libre. Nang masira ang pampainit ng tubig ni na Rosalinda at Ricardo noong Enero, nagmaneho ako ng halos 2 oras papuntang sentro ng Taguig na may dalang bago sa sasakyan ko. 2 Pasko na ang nakalipas, ako ang nagkabit ng mga bentilador sa kisame sa buong bahay nila. Walang nag-alok ng panggasolina. At sa totoo lang, hindi rin ako humingi. Ang pakiramdam na kailangan ka ay halos kasing lapit ng pakiramdam na minamahal ka, kaya tumigil na ako sa pag-alam ng pinagkaiba. At heto ang bahaging inabot ako ng ilang taon bago ko nakita. Bawat trabahong ginawa ko ay kinukwento tuwing pananghalian ng linggo bilang patunay na gumagana ang sistema. Hindi tinulungan ako ni Ligaya, kundi laging inaalagaan ng pamilyang ito ang kanyang sarili. Ang trabaho ko ang pumasok. Ang kwentong lumabas ay walang ako sa loob. Ang pa-barbecue noong long weekend ay ideya ko, na siyang pinaka-nakakatawang bahagi ng lahat. Natapos ko ang balkonahing kahoy noong Agosto, at gusto ko itong ipagmalaki. Kaya, ang pamilya ay pumunta sa akin. Nagdala si nanay ng buko salad. Nagmaneho sina Rosalinda at Ricardo mula Taguig, kasama ang pamangkin kong si Tala, na 8 taong gulang, at ang nag-iisang miyembro ng pamilyang ito na ang intensyon ay hindi ko pinagdudahan kailanman. Naging maganda ang hapon hanggang sa hindi na. Inihaw na liempo, hotdog at inihaw na mais. Si Ricardo na nagkukwento tungkol sa paglalaro ng golf na wala namang nagtanong. Bandang 4:00, papalabas ako dala ang isang pitsel ng katas ng kalamansi nang makita ko si Rosalinda na inaalalayan si Tala patungo sa dulo ng aking pantalan. Yumuko siya kasing tangkad ni Tala, ikinumpas ang kanyang braso sa tubig, sa mga kahoy na tabla, sa bahay, sa aking bahay, na parang ahente ng lupa. Balang araw, anak, mapapasa iyo rin ang bahay na ito. Tumawa ako dahil akala ko biro lang iyon. Uminom pa nga ako ng kalamansi, ganoon ako kasigurado. Tapos nakita ko ang mukha ng nanay ko. Lumingon siya sa akin mula sa lamesa na may ngiting hindi ko pa kailanman natanggap mula sa kanya. Hindi noong seremonya ng pagkuha ko ng lisensya. Hindi noong binili ko ang bahay. Isang selyadong ngiti. Isang ngiti na parang nakapirma ng kontrata. Na parang tapos na, at ang papel ko na lang ay pakinggan ito. Maling lagok ang nagawa ko at inubo ako, hanggang sa magluha ang mga mata ko at walang gumalaw. At nang makabawi ako ng hininga, narinig ko ang sarili kong boses na lumabas na diretso at kalmado. Kailan pa kayo nagkaroon ng karapatan sa bahay ko? Tumahimik ang bakuran sa isang partikular na paraan kung saan pati ang lawa ay tila nakikinig. At heto ang nagpatakot sa akin. Kahit na inabot ako ng ilang linggo bago ko mapangalanan, walang mukhang nahuli sa akto. Tumingin si Rosalinda kay nanay. Tumingin si nanay kay Ricardo. Tumingin si Ricardo sa hawak niyang inumin at ngumiti na parang lalaking tumitingin sa kanyang relo. Hindi sila napahiya tulad ng mga taong nadulas sa kanilang sikreto.
Naiilang sila, tulad ng mga tao sa isang sorpresang pagtitipon kung saan napaaga ang dating ng bisita. Nagpatuloy ang pagtitipon ng isa pang oras puro walang kwentang usapan at buko salad. Pagkatapos ay nagsimula na ang paalaman at doon gumawa ng hakbang si Ricardo. Nilapitan niya ako sa ihawan habang nagkikiskis ng grill at kinuha ang sipit na parang tumutulong. Nagbebenta ng siguro si Ricardo sa Makati. May mahigpit siyang pakikipagkamay, kulay na nakuha sa paglalaro sa araw, at boses na laging parang gagawa sa iyo ng pabor. Uy! Sabi niya. Mababa at palakaibigan. Huwag mong masyadong dibdibin ang tungkol sa bahay. Nagiging sentimental lang si Rosalinda. Pero alam mo, sa ganitong ari-arian, dapat may plano ang pamilya. Usaping mana. Wala kang asawa't anak. Huwag naman sana, pero kung may mangyari sa iyo, magiging gulo ito. Sinabi ko sa kanya na ang plano sa mana ko ay problema ko na. Tumawa siya ng mahina na parang may sinabi akong nakakatuwa. Pagkatapos ay ibinaba niya ang sipit. Tinapik ang balikat ko ng 2 beses at sinabi ang linyang paulit-ulit kong iisipin sa susunod na 3 buwan. Isa pa, hindi buong-buo na sa iyo ang bahay na ito gaya ng inaakala mo. At naglakad siya palayo para magsakay ng mga lalagyan ng yelo sa kanyang malaking sasakyan na parang nagkomento lang siya tungkol sa panahon. Sa pinto, hinawakan ng nanay ko ang 2 kong kamay. Pinisil ito at binigyan ako ulit ng selyadong ngiti, mas malambot ngayon. Mag-uusap tayo ng maayos sa Pasko, anak. Tayong lahat. Panahon na para ayusin natin ang mga bagay-bagay. Ayusin. Tumayo ako sa sarili kong balkonahe, pinapanood ang mga ilaw ng sasakyan nila na paakyat sa kalsada ng bayan at naramdaman ko iyon. Yung mahinang amoy ng mali na naaamoy mo malapit sa saksakan bago pa man may makitang nasusunog. 20 taon sa propesyon ang magtuturo sa iyo ng iisang bagay tungkol sa amoy na iyon. Hindi ito kailanman walang ibig sabihin. Hindi ako ang uri ng tao na hinahayaang maghintay hanggang umaga ang amoy ng nasusunog. Kaya, noong Martes ng gabi, tinawagan ko ang nanay ko at tinanong ko siya ng diretso, Ma, anong ibig sabihin ni Ricardo? Hindi buong-buo na akin ang bahay? Ginawa niya kung ano ang lagi niyang ginagawa. Binuhusan niya ito ng maligamgam na tubig. Naku anak, ibig lang sabihin ni Ricardo dapat nagpaplano ang pamilya ng magkakasama. Gusto ng tatay mo na maprotektahan tayo. Maprotektahan saan? Tanong ko. Nagbuntong hininga siya ng buntong hininga na ibinibigay niya sa akin simula pa noong dekada 90. Yung ibig sabihin ay nagiging pasaway na naman ako at iniba ang usapan kung uuwi ba ako para sa undas. Tinawagan ko si Rosalinda sumunod. Ibang direksyon ang pinuntahan ni Rosalinda, inis. Bakit ba palagi kang defensive? Walang kumukuha ng kahit ano. Usapang pampamilya ito. Bakit hindi ba tayo pwedeng magkaroon ng ganyan? Isinulat ko ang parehong tawag sa talaan ko ng gabing iyon. Bawat salita sa abot ng aking makakaya, petsa at oras. Lumang nakasanayan. Gusto kong linawin. Narinig ko ang alarma. Hindi ko ito tinulugan. Wala lang akong ideya kung saang pader sa loob naroon ng apoy. Samantala, may sarili akong plano na niluluto. Noong Setyembre, nagpasa ako ng aplikasyon para muling umutang gamit ang bahay sa Lawa. Kumuha ng 3 milyong piso. Bumili ng pangalawang sasakyan at kumuha na rin ng katuwang sa wakas. 3 taon kong pinaghandaan ito. Sinabi ng kawani ng bangko na maganda ang lahat, matibay ang kita, mataas ang halaga ng bahay. Ang huling hakbang ay karaniwan na lang. Sabi niya, isang pagsusuri ng titulo, sabi niya, aabutin ng mga 1 linggo. 3 araw lang ang inabot bago tumunog ang telepono ko. At nang mangyari ito, ang boses sa kabilang linya ay napakagalang at napakaingat, tulad ng mga tao kapag iaabot sa iyo ang isang buhay na kable ng kuryente. Nasa ibabaw ako ng hagdan sa isang kulungan ng manok sa Batangas. May hawak na pambalat ng kable sa isang kamay, nang tumawag ang appraiser ng bangko mula sa Registry of Deeds. 2 beses nagpakilala ang babae na dapat ay naging unang pahiwatig ko na. Miss Makaraeg, may nakita kaming nakarehistrong sangla laban sa ari-arian mo na kailangan nating linawin. Isang pribadong sangla. May nakakabit itong utang na 4.5 milyong piso. Sinabi ko sa kanya na imposible iyon. Mayroon akong eksaktong isang utang sa bangko ko at kaya kong banggitin ang balanse kahit nakapikit. Ito ay pangalawang dokumento, sabi niya. Pribadong nagpautang. Tinanong ko kung sino ang nagpautang. Kumaluskos ang papel at pagkatapos ay sinabi niya ang pangalan ng nanay ko, Corazon Makaraeg.
Tumayo ako sa hagdan na iyon at tinitigan ang binalatang kable sa kamay ko ng tila napakatagal na panahon. May pagkakamali, sabi ko. Wala akong pinirmahan na ganyan. At malumanay niyang sinabi, ang pangungusap na tumapos sa unang 34 na taon ng buhay ko. Ma'am, nakarehistro po ito sa munisipyo. Notaryado ito. Tinitingnan ko po ito ngayon. Nirehistro noong nakaraang Hunyo. Hunyo, 3 buwan bago ang inuman. Bago ang balang araw mapapasa iyo ang bahay na ito. Bago ang selyadong ngiti. Hindi sila nadula sa inihawan na iyon. Nagbabasa sila mula sa isang script na nakarehistro na sa munisipyo. Bumaba ako ng hagdan, tinapos ang pagkakabit sa kahon dahil iyon ang dapat mong gawin. At pagkatapos ay umupo ako sa sasakyan ko at pinakiusapan siyang ipadala sa akin ang kopya sa pamamagitan ng internet. Kung narinig mo na ang isang estranghero na binabasa ang sulat kamay ng sarili mong pamilya pabalik sa'yo sa telepono, alam mo kung gaano kalamig ang ganoong lamig. Samahan mo ako dahil ang ginawa ko sunod, ginawa ko ng tahimik. At sa katahimikan tumutulis ang kwentong ito. Kung nandito ka pa, pabor naman at sumubaybay ka na. Laging tinatapos ng mga tahimik ang kanilang kwento. Kinaumagahan, nagmaneho ako ng 40 minuto papunta sa munisipyo at nagbayad ng barya para sa kopya ng sarili kong pagtataksil. Ang amoy ng tanggapan ng titulo ay amoy lumang papel at tinta. At mabait ang kawani sa paraang mabait ang mga tao sa burol. Inilabas niya ang buong dokumento. Sangla sa ari-arian. Nanghiram, Ligaya R. Makaraeg. Nagpahiram, Corazon Makaraeg. Halaga, 4,500,000 piso. Tumutukoy sa isang kasulatang pangako ng pagbabayad na may petsang 7 taon na ang nakararaan. Ang parehong taon na binili ko ang bahay. Na para bang pinahiram ako ng nanay ko ng pera para dito. Na para bang hindi ko hinugot ang paunang bayad na iyon mula sa sarili kong ipon isa-isang bisita sa bangko at doon sa ibaba ay ang pirma ko o isang bagay na nakasuot ng damit nito. Kung sino man ang gumuhit nito ay pinag-aralan ako. Ibibigay ko iyon sa kanila. Pero nakapirma na ako ng libu-libong resibo simula noong 19 ako at ang M ko ay may kaparehong mahabang kalawit sa huling binti sa loob ng 15 taon. Isang maliit na marka na sinimulan kong idagdag bilang katuwang para walang makapagdagdag ng sobrang linya sa itaas ng pangalan ko. Ang M na ito ay walang kalawit. Ang pirma ay makinis, maingat, at patay. Yung itsura ng sulat kamay kapag iginuhit imbes na isinulat. Sa ibaba nito nakaupo ang selyo ng notaryo, nakatatak at nakapirma. Lando Hizon. Kilala ko ang pangalang iyon. Kalaro ni Ricardo si Lando sa paglalaro tuwing Sabado. Tumayo ako sa counter at pinilit ang sarili kong basahin ulit ang petsa ng pagkakarehistro. Hunyo 12. Habang nag-aayos ako ng kuryente sa isang manukan noong linggong iyon, may pumasok sa gusaling ito na may peking dokumento, peking sangla, at palakaibigang selyo, at tahimik na ipinako ang napakalaking kasinungalingan sa bahay ko. Tinanong ng kawani kung may kailangan pa ako. Sabi ko oo, meron. 2 certified true copy. Hindi siya nagtanong kung bakit, at hindi ko sinabi sa kanya na ang isang pares ay para sa abogadong hindi ko pa nakukuha. Tumawag ang kawani ng bangko ng hapong iyon na may boses ng isang babaeng nagbabasa mula sa papel na naaprubahan ng kanyang tagapamahala. Nakahold ang pag-utang ko. May sabit sa titulo. Sabi niya, walang pwedeng gumalaw hanggat hindi nare-resolba, natatanggal, o nalilitis sa korte ang pangalawang sangla. Nalilitis sa korte. Iyan ang salitang ayaw mo kailanman na makabit sa sarili mong tirahan. 3 taong pagpaplano ang naging yelo sa isang tawag sa telepono. Ang pangalawang sasakyan na nasubukan ko na. Ang paskil para sa katuwang na isinulat at muling isinulat ko sa upuan na parang liham pag-ibig. Isang 19 na taong gulang sa kung saan ang hindi makakatanggap ng tawag na gustong-gusto ko nang gawin at hindi niya kailanman malalaman kung bakit. Umupo ako sa sasakyan ko sa paradahan ng munisipyo kasama ang mga selyadong kopya sa upuan ng pasahero. At gusto kong maging tapat tungkol sa sumunod na nangyari dahil ito ang buong dahilan kung bakit ko kinukwento ito. Walang nangyari. Walang iyakan sa paradahan. Walang sumisigaw na tawag sa telepono sa nanay ko. Walang mensaheng may salitang pagtataksil. Inabot ko ang likod ng upuan, kinuha ang talaan ko, at binuksan sa isang bagong pahina. Petsa, oras, kaganapan. Natuklasan ang nakarehistrong sangla, libro ng munisipyo, at numero ng pahina. Mga sangkot, Corazon Makaraeg, nagpahiram na nakarehistro, Lando Hizon, notaryo, pinaghihinala ang gumawa,
Ricardo Villanueva. Sa ibaba niyan, isinulat ko ang unang patakaran na ituturo sa iyo sa paghahanap ng sira. Ang patakaran na nagbayad ng mga bayarin ko sa loob ng 15 taon. Huwag kailanman ipalagay na ang sira ay kung nasaan ang usok. Ang usok ay ang malaking pisong dokumento na may pangalan ng nanay ko. Pero ang kuryente ay kailangang manggaling sa isang lugar, sa kung saan mula sa itaas. May nag-short ng napakalakas para mangailangan ng kasinungalingan na ganito kalaki para pagtakpan ito. Ang trabaho ko ay lakarin ang sirkito ng pabalik hanggang sa makita ko ang sunog, kaya iyon mismo ang ginawa ko. Nagsimula ako sa ate ko at sinadya kong maging malumanay. Hindi mo hinahawakan ang kable para malaman kung may kuryente ito. Sinusubukan mo ito. Tinawagan ko si Rosalinda noong linggo habang nagtutupi siya ng damit. Pinanatiling magaan ang boses ko at isiningit ko iyon sa usapan. Uy! May itatanong lang. Sabi ni nanay may utang daw ako sa kanya para sa bahay. Saan galing yon? At hindi nag-atubili si Rosalinda. Walang paghinto, walang konsensya, wala. Abay meron nga. Galing sa pera sa siguro ni tatay. Pinahiram ka ni nanay ng 4.5 milyon para sa bahay bakasyunan. Alam ng lahat iyan. Nagbuntong hininga. Napahawak ako sa mesa. Alam ng lahat. Sinabi niya ito sa paraang sasabihin mong asul ang langit, na parang panahon ng pamilya. Isang katotohanang nakasama niya sa loob ng maraming taon. Tinanong ko siya kung kailan eksakto nangyari ang utang na ito, at nainis na naman siya sa akin nung binili mo iyon. Si Ricardo ang nag-asikaso ng lahat ng papeles para kay nanay simula noong mamatay si tatay. Alam mo iyan? Sa totoo lang, nasaktan siya na hindi ka man lang nag-alok na bayaran ito at hindi niya ito kailanman binanggit. Ganyan magmahal si nanay. Narinig kong nanginig ang boses ng ate ko dahil sa totoong emosyon, totoong sakit para sa kapakanan ni nanay, laban sa akin. Ang walang utang na loob na anak sa kwento. Doon bumuka ang sahig. Hindi nagsisinungaling sa akin si Rosalinda. Kabisado lang niya ang kwento. Sa nakalipas na 7 taon, habang nag-aayos ako ng kable at nagbabayad ng sarili kong mga bayarin, may sumulat muli ng kasaysayan ng pamilya namin sa kwartong hindi ko pinagtatayuan at kabisado ng sarili kong kapatid ang bagong edisyon nang hindi man lang nagtataka kung sino ang may akda. Kaya, ang tanong ay hindi na, ano ang pinaniniwalaan ng pamilya? Ang tanong ay naging, sino ang unang nagsulat nito? At bakit kailangan nitong maging 4.5 milyon? Para sa kasaysayan ng pamilya na hindi pa na-edit, pumunta ka kay Tita Luningning. Siya ang nakababatang kapatid ng tatay ko, 66, matalim na parang lanseta, at hindi niya kailanman pinagpanggap sa buhay niya na ang pagdadala ng handa sa pista ay nakakaayos ng problema. Nagmaneho ako papunta sa kanya dala ang bibingka at nagtanong tungkol sa pera sa siguro at nagsalita siya dahil palaging diretsyong magsalita si Luningning. 8 milyon, kumpirma niya. Binayaran kay Corazon sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng libing. At pumasok si Ricardo at sinunggaban nito na parang ibon sa isda. Sabi niya, isang pondo ng seguro na ibinebenta niya. Sabi niya palalaguin daw niya para hindi na kailangang mag-alala ni Corazon. Pinirmahan ng nanay mo kahit anong ilagay niya sa harap nito. Laging ipinapaubaya ng nanay mo sa mga lalaki ang mga papeles. Anak, bata pa lang siya, itinanim na iyon ng lolo mo sa kanya. Maingat kong itinanong kung nagkaroon ba kailanman ng problema sa pera si Ricardo. Sumimangot si Luningning sa kape niya. Yung car wash business niya. Yusko. Yung prangkisa ng car wash doon sa Makati 5 taon na ang nakararaan. Naglagay siya ng pera kasama ang isang kaibigan noong kolehiyo. Nagpapogi noong isang Pasko. Tinawag ang sarili na namumuhunan. Tapos nalugi ito at walang pinayagang bumanggit nito. Sinabi sa akin ni Rosalinda minsan na medyo nagipit sila. Tapos natahimik na parang naiwan niyang bukas ang gasol. Nagmaneho ako pa uwi sa tabing lawa ng tahimik ang mga kamay sa manibela at kusa ng ginagawa ng isip ko ang matematika. Isang pondo ng siguro na kontrolado ni Ricardo, isang palpak na negosyo na walang pwedeng bumanggit, at isang peking utang na 4.5 milyong piso na pinatagal ng 7 taon na parang alak na naghihintay sa tanggapan ng munisipyo. Hindi random ang numero sa dokumentong iyon. Ang mga numero ay hindi kailanman random. Ngayon, kailangan ko ng taong kayang gawing isang bagay na babasahin ng hukom ang mga hinala ko. Ang opisina ni Atori. Teresita Valderrama ay nasa ibabaw ng isang panaderya sa Ortigas at siya ang klase ng abogado na nagbabasa muna bago magsalita. Kaso, sa lupa't bahay, 20 taon,
Inusog ko ang mga selyadong kopya sa kanyang mesa at pinasadahan niya ito gamit ang isang lapis. Nilalagyan ng marka ang mga pahina. Walang sinasabi sa loob ng 10 minuto. Tapos tumingala siya. Una, huminga ka. Ang isang pekeng dokumento ay walang bisa. Sa Pilipinas, sa ilalim ng ating batas, ang isang pekeng titulo o sangla ay walang bisa mula sa sandaling pinirmahan ito. Hindi mahalaga kung nakarehistro ito. Hindi mahalaga kung notaryado ito. Ibig sabihin ng walang bisa? Hindi ito nangyari sa paningin ng batas. Tinanong ko kung bakit nakatigil ang muling pag-utang ko dahil sa isang bagay na hindi naman nangyari at binigyan niya ako ng manipis na ngiti. Dahil ang pagiging walang bisa ay hindi nangangahulugang hindi nakikita. Ang dokumentong iyan ay nakaupo sa pampublikong record tulad ng isang patay na daga sa loob ng dingding. Amoy ng lahat. Walang pwedeng magpanggap na wala iyon doon. At mananatili iyon doon hanggang sa ipag-utos ng hukom na tanggalin iyon. Iyon ang kaso. Ang tawag doon ay kaso para linisin ang titulo. Hihilingin natin sa korte na ideklarang walang bisa ang sangla at ang utang at tanggalin ang dumi sa record mo. At base sa nakikita ko rito, magdadagdag tayo ng kaso na tinatawag na paninirang puri sa ari-arian. Nagpasa sila ng pekeng dokumento laban sa ari-arian mo at gumastos ka ng malaking pera dahil doon. Pagkatapos ay inilatag niya kung ano ang kailangan para manalo. Patunay na peke ang pirma. Patunay na hindi nag-exist ang pera. Mga tala sa bangko, 7 taon yan. At ang notaryo ang kahinaan nila. Ang isang notaryo ay dapat tiyakin ang pagkatao mo ng personal. Kung tinataka niya iyon nang hindi ka nakatayo sa harap niya, may lisensya siyang pwedeng mawala. Pinoprotektahan ng mga lalaki ang kanilang lisensya. Sinabi niya ang paunang bayad, 400,000 piso. Halos katumbas ng presyo ng sasakyan na hindi ko nabibilhin at nagtanong ng isang huling bagay. Alam ba ng nanay mo na peke ito? Sinabi kong hindi ko alam. Pinindot ni Teresita ang lapis niya ng 2 beses. Pagdating sa mga ina, ang tanong madalas ay hindi kung ano ang alam nila, kundi kung ano ang pinili nilang hindi malaman. Tapos tinanong niya kung gaano karaming dokumento ang mayroon ako. At sa unang pagkakataon sa buong bulok na linggong iyon, ngumiti ako. Nang gabing iyon, nilinis ko ang mesa sa kusina. Nagtimpla ng kape na hindi ko dapat iniinom ng alas 9 ng gabi at dinala ang malaking lagayan ng papel. Makapal na pabalat na lumambot na ang mga kanto, nakasakay sa sasakyan ko simula nang bilhin ko ang bahay na ito. Ang buong 7 taon ko. Nakatala ang bawat araw ng trabaho, petsa at lokasyon, at oras gamit ang sarili kong sulat kamay na M na may kalawit. Bawat permiso para sa bahay na ito na may sariling tatak ng petsa ng munisipyo, bawat card ng inspeksyon na pirmado, mga resibo para sa mga kable, bomba ng tubig, kahoy para sa pantalan na naka-folder kada taon, at ang mga tala sa bangko na kinuha ko noong hapong iyon, ang account ng naipon na hinulugan ko simula 19 na taong gulang, ang tseke ng tagapamahala na napakalaki para sa paunang bayad na kinuha mula rito, at 7 taon ng mga talaan. Sa bawat account na pag-aari ko, nagpapakita ng isang bagay na may magandang, nakakabagot na linaw. Walang pera na dumating. Hindi bilang isang buo. Hindi unti-unti. Hindi kailanman. Pwede mong pekein ang pirma. Hindi mo pwedeng pekein ang kawalan ng pera. Binuo ni Ricardo ang buong kwento niya mula sa isang gawa-gawang pahina. Mayroon akong 7 taon ng mga Martes. Naupo ako roon na nakapatong ang palad sa lalagyan. At ginawa ko ang desisyon na humubog sa lahat ng sumunod, ang desisyon na pinag-isipan ko kay Teresita noong hapong iyon. Walang komprontasyon, walang babala. Hindi ko tatawagan ang nanay ko na umiiyak. Hindi ko susugurin ang kusina ni Rosalinda. Hindi ko bibigyan si Ricardo ng kahit kaunting kaba na nagtuturo sa isang taong na corner na magpunit ng mga papeles. Mananatili akong anak na nasa file nila, matulungin, tahimik. Medyo malamig simula noong inihaw na iyon, wala nang iba pa. Darating ang undas at magdadala ako ng handa. Darating ang Pasko at papasok sila rito sa paniniwalang nakaset ang lamesa para sa akin. Hayaan mo sila. Ang pagmamahal ay hindi isang resibo, ngunit ang pagnanakaw ay palaging nagiiwan nito. May isang piraso pa ring kulang. At alam ko kung kaninong selyo ang nandoon, si Ati. Lando Hizon ay nagpapatakbo ng isang maliit na law office 2 bayan ang layo. At tuwing Sabado, naglalaro sila ni Ricardo. Ang selyo niya ay nakaupo sa ilalim ng peking pirma ko. Sumusumpa sa munisipyo na si Ligaya R. Macaraeg ay personal na humarap sa kanya.
Kaya sinulatan siya ni Teresita ng maayos na liham sa papel na may tatak ng opisina. Hinihiling sa kanya na kumpirmahin ang mga detalye ng notaryo, kailan, saan, anong pagkakakilanlan ang tiningnan niya. At habang nag-iisip siya, itinayo namin ang patibong na papasukan niya. Kahit na ang patibong ay maling salita para sa isang bagay na gawa sa totoong katotohanan. Sinasabi sa dokumento ang petsa ng pagpirma. Sinasabi sa notaryo na humarap ako. Kaya pumunta ako sa talaan at kinuha ang linggong iyon. Ang sarili kong sulat ay naglagay sa akin sa pag-aayos ng manukan 2 oras ang layo at mas maganda pa, subkontratista ako sa ilalim ng isang pangunahing kontratista na nagtatago ng pirmadong pang-araw-araw na talaan ng oras. 12 oras kada araw sa buong linggo. Ang pirma ko na may kalawit na M at lahat-lahat sa bawat pahina na pinirmahan din ng kanyang foreman. Sa mismong araw na isinumpa ni Lando na nakatayo ako sa harap niya. 2 oras ang layo ko na ang mga braso ko ay nasa loob ng tubo ng kuryente at ang mga papel na ebidensya ay sapat na kapal para tayuan. Ang unang sagot ni Lando ay palusot ng abogado. Marami siyang ninonotaryo, hindi niya matandaan ang mga detalye. Sumagot si Teresita ng isang talata na binanggit ang mga regulasyon sa notaryo ng bansa, ang mga salitang pagbawi ng lisensya, at pagpasa sa samahan ng mga abogado at isang taning. Tumawag siya sa opisina bago matapos ang linggo. Pumirma siya bilang pabor, pag-amin niya. Nagdala raw si Ricardo ng makapal na papeles ng pamilya, sinabing nakapirma na ang lahat, at tinatakan ito ni Lando sa salita ng kalaro niya, nang wala ako sa kwarto, nang wala ako sa gusali, nang hindi niya ako nakilala sa buong buhay niya. Inilagay niya ito sa isang sinumpaang salaysay, para lang mapanatiling buhay ang lisensya niya. Nasuri ang mga papel, nasuri ang daloy ng pera. Ngayon gusto ko na ang nag-iisang kulang sa talaan ko, ang boses niya, na sinasabi iyon ng malakas. Bago ko maasikaso iyon, pinatawag ako ng nanay ko para maghapunan. Pangalawang linggo ng Nobyembre, sa bahay niya sa bayan, 20 minuto mula sa lawa. Kare-kare, magandang mantel, kandila. Naghahanda ang nanay ko ng magandang hapag kapag aayusin ka na niya. Hinintay niya hanggang sa may pagkain na sa harap ko. Pagkatapos ay tinapik ang kamay ko at nagsimula. Pasko, anak, pupunta tayong lahat sa bahay bakasyunan at uupo tayo bilang isang pamilya at aayusin ang issue sa bahay ng tuluyan. Kalmado kong tinanong kung anong issue iyon. At ang nanay ko, bibilib ka talaga sa kanya. Hindi man lang kumurap, ang utang, anak, walang naninisi sa'yo. Naging mahirap ang pera para sa'yo. Naiintindihan ko. Hindi ka kailanman hiningan ng bayad. Pero ang pera ng tatay mo ay nasa bahay na iyon. Kaya, ang bahay ay pamilya. Pwede mong bayaran ang utang kung gusto mo. O kaya ay ilagay na lang natin ang pamilya sa titulo. Kung paano dapat talaga at ang lahat ay papatawarin na. Ipapahanda ni Ricardo ang mga papeles. Ito ang gusto ng tatay mo. Nandoon na. Ang buong mekanismo sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ang peking utang bilang bareta. Ang titulo bilang pinto. At ang patay kong tatay bilang hawakan na ipinulupot nila rito. Magipit o pumirma. Tiningnan ko ang mga kamay niya sa ibabaw ng akin at narinig ko ang pangungusap sa ilalim nito kung saan ako lumaki. Sa pamilyang ito, walang iyo. Lahat ay atin. Sinabi kong mag-uusap kami sa Pasko at namukadkad ang mukha niya at hiniwaan niya ako ng pangalawang piraso ng karne na parang babaeng tinatataka ng isang kasunduan. Habang nagmamaneho pabalik sa lawa, pinanood ko ang ilaw ng kanyang kusina na lumiliit sa salamin at naintindihan ko na sa wakas, inalok niya lang bilhin ang buong buhay ko mula sa akin at ang boses niya ay hindi man lang umalis sa tono na ginagamit niya para sa mga resipe. Ang huling bahagi ng kable ay kusang pumunta sa mga kamay ko, tulad ng minsan nangyayari kapag nagdesisyon ang trabaho na handa na itong tapusin. Huling bahagi ng Nobyembre, nasira ang bentilador ng nanay ko sa palikuran at tinawagan niya ako para ayusin ito. Siyempre, tatawag siya. Ang anak na magdedemanda para sa bahay niya sa Disyembre ay siya pa ring anak na may dalang mga kagamitan sa Nobyembre at pumunta ako dahil ang bahagi ko na sumasagot sa teleponong iyon ang huling mamamatay sa lahat ng pag-aari ko. 20 minuto ang inabot ng bentilador. Palabas sa sala, huminto ako para suriin ang kahon ng kuryente na pinalitan ko para sa kanya ilang taon na ang nakararaan. At doon sa istante sa tabi nito, nakaupo ang lagayan ng mga dokumento ng bahay. Tanggal ang takip, kung saan nakatira ang mga papeles ni Ricardo, simula noong mamatay si tatay.
Hindi ako nagbukas ng mga kahon at hindi ako nanira ng kandado. Kinuhanan ko ng litrato kung ano ang nakalantad sa ibabaw dahil 3 linya na ang nahagip ng mata ko sa isang talaan ng pondo ng siguro. Ahente, Ricardo Villanueva. Sa ilalim nito, mga sulat na nagkukumpirma ng bahagyang pagkuha ng pera. Taon-taon na ganito, bawat isa ay may linya ng parusa, bawat isa ay pinahintulutan ng maayos, pasensyoso, pantay na pirma ni Corazon Macaraeg. Pinapanood ko ang nanay kong pumirma ng mga tseke sa mesa ng kusina sa buong buhay ko. Mas nanginginig ang kamay niya taon-taon, at ang mga di niya ay nakatagilid pakaliwa parang bangkang pinapasok ng tubig. Ang mga pirma na ito ay nakatayo ng maayos. Bawat isa, bawat taon, magkakamukha. Sa bahay, inilatag ko ang mga litrato sa tabi ng sarili kong pekeng dokumento, at ang sulat kamay ay nagsasabi ng iisang kwento ng 2 beses. Tapos kinuwenta ko ito base sa naaalala ni Luningning. At ang mga nakuha ay umaabot sa malaking halaga. Inubos sa eksaktong mga panahon na nalulugi ang paliguan ng sasakyan ni Ricardo. Hindi lang niya pineke ang pangalan ko ng 1 beses. Taon-taon na rin niyang pinepeke ang pangalan ni nanay. Pilit na kinukuha ang pera ng tatay ko mula sa likod ng pondo na iyon. At nang lumaki na ang butas para maitago sa isang byuda na baka magtanong balang araw, tinakpan niya ito ng peking balat gamit ang bahay ko. Ang kwento tungkol sa utang ay nagbigay ng kagalang-galang na rason kung saan napunta ang nawawalang pera na nag-iwan ng isang tanong na totoong hindi ko pa rin masagot. Biktima ba ang nanay ko o isa lang siyang tahimik na kasabwat sa hindi pagtatanong? Sa batas natin, sapat na ang pahintulot ng isang partido para mag-record ng usapan kung bahagi ka nito. Iyan ang maliit na katotohanan kung saan iikot ang susunod na bahaging ito at kinumpirma ito ni Teresita bago ako gumalaw. Kung bahagi ako ng usapan, pwede ko itong i-record ng legal. Kaya, unang linggo ng Disyembre, tinawagan ko si Ricardo at nakipagkita para magkape sa sentro ng Taguig, tayong dalawa lang. Gusto kong maging maayos ang lahat bago magpasko, sabi ko sa kanya, at hinayaan kong bumagsak ang boses ko ng sapat lang. Pinili niya ang kapehan malapit sa opisina niya, kung saan makikita siya ng mga kasama niya mula sa salamin habang nagmamagandang loob. Umorder siya ng matamis na kape at gumugol ng 5 minuto kakasalita tungkol sa biyahe niya. Pagkatapos ay lumapit siya, mainit pa sa kape, at ginawa kung ano ang lagi nang ginagawa ng mga lalaking tulad ni Ricardo kapag akala nila ay nanalo sila, ipinaliwanag niya ito sa akin. Tingnan mo, Ligaya, walang may gustong mag-away. Totoo naman ang utang kung saan ito mahalaga, hindi ba? Kalmado kong tinanong kung ano ang ibig sabihin noon, dahil hindi ko naman kailanman pinirmahan ito, at ngumiti siya. Talagang ngumiti at sinabing, ang pirma mo ay pwede na para sa pamilya. Sige na, wala nang titingin sa papel na iyan pagkatapos ng Pasko. Ginagawa lang nitong malinaw ang pera sa papel para sa kapanatagan ng loob ng nanay mo. Pipirma ka na isali ang bahay sa pamilya sa Pasko. Mawawala ang utang, panalo ang lahat, wala kang ilalabas na pera. Paglilinis lang natin ito. Iyon lang, paglilinis. Ang siguro ng tatay ko. Ang nalugi niyang negosyo, ang peking pangalan ko. Paglilinis. Nagtanong pa ako ng isang bagay dahil may puwang pa rito ang aparatong pan-record sa bulsa ko. At paano kung hindi ako pumirma? Hinalo niya ang kape niya at nagkibit balikat. Babawiin ng pamilya ang bahay, Ligaya. Huwag mo nang gawing pangit ang sitwasyon. Mawawalan ka ng bahay dahil sa kayabangan. Nagpasalamat ako sa kanya sa kape. Nagmaneho ako pa uwi habang ligtas na nakatago ang boses niya sa telepono ko. May mga nagtatanong kung bakit hindi ko siya sinigawan doon mismo sa harap ng salamin. Dahil ang pagsigaw ay libre at gusto kong pagbayaran nila ito. Kung nilunok mo na ang galit mo at nagtala na lang ng ebidensya, sabihin mo sa akin sa seksyon ng komento at sumubaybay. Dahil sisingilin na ang utang sa Pasko, ang kailangan ko na lang ay ang hapagkainan. Pagkalipas ng 2 araw, inilatag ni Teresita ang buong kaso sa kanyang mesa na parang tapos na plano ng kuryente. At sa unang pagkakataon, nakita ko ito tulad ng makikita ng hukom, unang ebidensya. Ang nakarehistrong sangla at utang na may patay na pirma na walang kalawit. Pangalawang ebidensya, ang sinumpaang salaysay ni Lando Hizon na pinanumpaan at ninotaryo ng iba para maiba naman na inaamin na tinatakan niya ito nang wala ako doon sa utos ni Ricardo. Pangatlong ebidensya, ang mga talaan ng oras ng kontratista na naglalagay sa akin 2 oras ang layo sa petsa ng sinasabing pagpirma, 12 oras sa isang araw.
buong linggo. Pang-apat na ebidensya. 7 taong tala sa bangko, kung saan hindi kailanman lumitaw ang pera sa tabi ng tseke ng tagapamahala na totoong bumili sa bahay na ito. Panlimang ebidensya. 20 segundong boses mismo ni Ricardo habang umiinom ng kape. Ang pirma mo ay pwede na para sa pamilya. Tapos na ni Teresita ang reklamo. Kaso para linisin ang titulo, paninirang puri sa ari-arian, lahat na. At sa tabi nito, sa sarili nitong lalagyan, isang papeles na tinawag niyang kasong kriminal. Pamemeke ng pampublikong dokumento. Krimen na pwede siyang makulong kung gugustuhin ng alagad ng batas. Hindi muna natin ipuputok ito, sabi niya. Sisiguraduhin lang natin na alam nilang kargado ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang proseso. Ipapasa ngayon at ibibigay ang mga papeles pagkatapos ng holiday para maupo ang pamilya sa Pasko, nabuhay na ang kaso sa sistema, umayos man sila o hindi. 2 paraan para tapusin ito, sabi niya. Isang korte o isang mesa. Karamihan sa pamilya, pinipili ang mesa hanggang sa malaman nilang nakabook na ang korte. Tumatango ako. Pakiramdam ko halos matatag na ako nang tanggalin niya ang salamin niya at itinanong ang nag-iisang tanong sa buong file na walang ebidensya na nakakabit. Ligaya, ang nakasulat ay laban sa pangalan ng nanay mo sa ilalim ng salitang akusado. Kaya mo ba iyon? Tiningnan ko ang papel ng medyo matagal at hindi ko pa siya sinagot. Dinala ko ang tanong na iyon sa nag-iisang taong nakakakilala sa nanay ko bago pa man siya naging nanay ko. Nagbuhos ng kape si Tita Luningning, nakinig sa aking kalahating pangungusap, at pagkatapos ay ikinuwento ang isang kwentong hindi ko pa naririnig sa loob ng 34 na taon. Dekada 80, 24 na taon daw ang nanay mo. Tinawag siya ng lolo mo sa kusina, naglapag ng papel sa mesa, at sinabihan siyang pumirma. Ibibigay lahat ang lupa sa nakababata niyang kapatid na lalaki. Lahat iyon, pinirmahan ng mga babae para bitawan ang parte nila. Ganoon ang kalakaran ng pamilya nila. Hindi nagmamana ng lupa ang mga anak na babae. Tinanong ko kung anong ginawa ni nanay. Pinirmahan niya. Anak, ano pa nga ba? Tapos tumayo siya sa bakuran ng halos 1 oras. At nang pumasok siya, siya na ang korazon na kinalakihan mo. Nagsimulang magsalita tungkol sa pamilya, gaya ng mga nalunod na tao na nagsasalita tungkol sa tubig. Pinakasalan ang tatay mo makalipas ang 2 taon, at ang bahay ay napangalan sa asawa niya, at hindi ko siya narinig magreklamo kahit kailan. Pinihit ni Luningning ang tasa niya ng kalahating ikot. Hindi ipinanganak ang nanay mo na naniniwala sa salitang atin, Ligaya. Pinilit siyang maniwala doon. Ngayon siya ang may hawak ng listahan ng mga utang, at hindi ko na yata alam kung naniningil ba siya o nagbabayad. Umupo ako sa sasakyan ko sa labas ng bahay ni Luningning ng matagal. At sasabihin ko sa iyo ang totoo, kung anong nangyari sa loob ng sasakyan na iyon. Ang pangangailangan na pinipigil ko buong mga nakaraang buwan ay nakawala at nagbigay ng rason. Sabi nito, ang pera ay pera lang. Nakapag-ayos ka na ng mas malalaking sira kaysa sa kanya. Bayaran mo na, lunukin mo na, panatilihin mo ang nanay mo. Pinag-isipan ko iyon hanggang sa nanlamig ang mga kamay ko. Tapos umilaw ang telepono ko. Hindi card ng Pasko. Isang sulat ang dumating sa bahay, at ang ibinalik na address ay isang opisina ng batas. Ang sulat ay galing sa isang law firm sa Makati na hindi ko pa narinig at naka-address sa akin na parang estranghero ako, na kung tutuusin ay ang pinakatapat na bagay na isinulat ng pamilya ko buong taon. Tungkol sa kasulatang pangako ng pagbabayad na nagkakahalaga ng malaking halaga, liham paniningil, kasama ang interes, bago mag-Disyembre 31. Kung mabibigo raw na ayusin, wala silang magagawa kundi ituloy ang legal na proseso, kabilang ang pagremata sa ilalim ng nakarehistrong sangla. Ang kliyente nila, Corazon Macaraeg. Kumuha ng abogado ang nanay ko para rematahin ang bahay ng sarili niyang anak bago magbagong taon. At habang ang sulat na iyon ay nasa koreo, umaandar na ang kabilang hati ng operasyon dahil ng mismong linggong iyon nagsimulang tumunog ang telepono ko galing sa mga kamag-anak, isang pinsan na nangangamusta kunwari na napunta sa usapan kung gaano kahirap ito para sa kawawa kong nanay. Tapos tumawag ang lola ko mula sa probinsya. Ligaya, anak, kung ano man ang nangyari, bayaran mo na lang ang nanay mo. Pera lang iyan, nanay mo iyan. Sa pagitan ng kare-kare at ng liham paniningil, inilatag na ni Corazon ang pampamilyang edisyon ng mga kaganapan kung saan kinuha ko ang pera ng patay kong tatay at naging masyadong mapagmataas para bayaran ito. Ang pangalan ko ay tahimik na sinisira
sa dose-dosenang kusina. At walang bersyon ng katotohanan ang pwede kong sabihin na hindi magmumukhang walang utang na loob na anak na gumagawa ng malagim na akusasyon sa isang nagluluksang byuda. Kaya, wala akong sinabi. Inilagay ko ang sulat sa unahang bahagi ng lalagyan kung saan babasahin ito ng tauhan ni Teresita kinaumagahan dahil ang liham paniningil na base sa peking utang ay hindi pressure. Ito ay ebidensya na may tatak ng koreo. Gusto nila akong makorner bago magpasko. Nakalimutan nila kung sino ang kinakalaban nila. Sa mga kanto inilalagay ang pangunahing kahon ng kuryente. Tumawag si Rosalinda ng maghahating gabi ng Martes, na hindi oras para kay Rosalinda. At ang boses niya ay maliit sa paraang hindi ko pa naririnig mula noong mga bata pa kami na nagbabahagi ng kwarto. Ligaya, sabi ni Ricardo. Pinirmahan mo daw, yung utang. Pinirmahan mo iyon, hindi ba? At nandun na sa wakas. Isang tanong. Ang unang ginamit ng kapatid ko sa loob ng 7 taon para dito. Tumayo ako sa bintana ng kusina nakatingin sa lawa at naramdaman ang lumang tukso na ilabas ang lahat. Ang M na walang kalawit, ang mga talaan ng oras, ang sinumpaang salaysay ni Lando, ang pag-amin sa kapehan na nakaupo sa telepono ko parang kargadong baril. Sabi ng boses ni Teresita sa isip ko. Wag muna, hindi sa kanya. Katabi niya itong matulog. Kaya, binigyan ko ang ate ko ng isang pangungusap na dadalhin niya sa pagtulog. Hilingin mo sa kanya na ipakita sa iyo ang ballpen na ginamit ko. Katahimikan na sapat ang haba para marinig ko ang tunog ng refrigerator nila sa tagig. Nang magsalitang muli si Rosalinda, hindi na siya nagtatanggol ng kahit sino. Nasa malayong bahagi na siya niyon sa gitna ng dagat. Kung ano man ang naisip mong kailangan mong gawin, sabi niya, huwag kang gagawa ng kalokohan sa Pasko. Parang awa mo na. Nandoon si Tala. Sinabi ko sa kanya ang pinakatotoong bagay na nasabi ko buong Disyembre. Rosalinda, hindi ako ang dapat mong sabihan yan. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tumayo ako roon ng ilang sandali pinagmamasdan ang simula ng pag-ambon sa ibabaw ng lawa at naintindihan ko na nag-iba na ang hugis ng trabaho ko para sa hapunang iyon. Ang titulo ay makakaligtas sa Pasko ng maayos. Sinigurado na iyon ni Teresita. Pero magkakaroon ng isang 8 taong gulang sa sala ko habang sinisira ng mga matatanda ang pamilya. Isang bata na pinangakuan ng bahay ko gaya ng pagpangako mo sa bata ng buwan na walang kahulugan pero napakalaki ng kapalit. Kahit anong gawin ko sa mesang iyon, gagawin ko iyon sa paraang hindi kailangang panoorin ni Tala. Disyembre 18, 4:00 ng hapon, opisina ni Teresita na may amoy ng panaderya na umaakyat mula sa sahig. Ang reklamo ay nakapatong ng parisukat sa mesa at ang titulo ay eksaktong tumakbo kung paano niya ito ibinabala. Ligaya R. Macaraeg, nagrereklamo, laban kay Corazon Macaraeg, Ricardo Villanueva, at Lando Hizon. Mga akusado, ang pangalan ng nanay ko sa ilalim ng salitang iyon. Binasa ko ito mula itaas pababa ng 2 beses, bawat bilang. Ang paglinis ng titulo, ang paninirang puri sa ari-arian, ang deklarasyon na ang utang at sangla ay walang bisa, peke, walang kwenta sa batas. Lahat iyon ay totoo, at lahat iyon ay akin. At ang pagpirma doon ay nangangahulugan ng pagiging babae na hindi kailanman naging sinuman sa pamilya ko. Ang anak na idinemanda ang kanyang ina. Gusto kong maging tapat, hindi nanginig ang kamay ko, at ikinagulat ko iyon. Ang pagmamahal ay hindi resibo, ngunit ang pagnanakaw ay laging nagiiwan nito at may kailangang maging handa na basahin ito ng malakas. Pinirmahan ko ang dokumento, isinumite ito ng tauhan ni Teresita, gamit ang internet bago ko pa maisuot ang damit ko. Sa isang talaan ng korte, ang Macaraeg laban sa Macaraeg ay nagsimulang mag-exist. May timestamp, totoo, hindi na isang bagay na pwede kong bawiin sa pamamagitan ng pagiging mabait sa hapunan. Nang hapong ding iyon, lumabas ang pangalawang sobre. Ang reklamo ko sa komisyon ng seguro laban sa ahenteng si Ricardo Villanueva, kasama ang mga talaan ng pondo at ang hilera ng mga firmang nakatayo ng maayos. Pinigil ni Teresita ang pag-abot nito tulad ng isang magaling na tagapamahala. Hindi magbibigay ang kinatawan ng korte ng mga papel sa kanila hanggang sa araw pagkatapos ng Pasko. Ang hapunan na iyon ang huling pagkakataon nila na piliin ang madaling bersyon, sabi niya. Isang regalo iyon makita man nila o hindi. Nagmaneho ako pauwi sa tabi ng lawa sa asul na dilim. Ang lumang buhay, ang matulunging anak, ang libreng pag-aayos, ang silya kung saan nila ako pinaupo ay natapos sa kalsadang iyon ng tahimik. Ngayon, ang natitira na lang ay ihanda ang hapagkainan. Inalok kong ako na ang mag-ho-host ng Noche Buena
at ang alok ay tinanggap na parang libreng pera. Siyempre, umoo sila. Para sa kanila, ibig sabihin ay lumambot na ang matigas ang ulo. Mas maganda pa, ibig sabihin pwedeng mangyari ang pagpirma mismo sa bahay, na malamang na inisip ni Ricardo na patula. Sinabi ni nanay na napakaganda nito at magdadala daw siya ng hamon at sinabi sa akin ng mainit, sa tingin ko ay taus-puso pa nga, na sobrang magiging masaya ang tatay dahil ginagawa namin ito. Ginugol ko ang araw bago ang Pasko sa pagluluto, na parang totoong Pasko dahil para sa isang tao sa bahay na iyon, totoo ito. Pupunta si Tala. Kaya nilabas ko ang magandang mantel, mainit na tsokolate, isang malaking garapon ng candy para sa maliit na mesa, mga puting ilaw sa balkonahe. Bawat linya nito ay ako ang nagkabit. Nagkabit ako ng Christmas wreath sa pinto at nahuli ko ang sarili kong nakatayo sa malayo para suriin kung gitna ito gaya ng ginagawa mo kapag paparating ang nanay mo. At napansin ko na may kahalong tawa at sakit na pagkatapos ng lahat, may makulit na linya pa rin sa akin na gustong pumasok si Corazon Macaraeg at sabihing maganda ang korona. Kahit na alam ko na ang totoo nitong mga nakaraang buwan ay hindi pa rin ito napapatay. Baka walang makakapatay rito. Sa lagayan ng kusina sa ilalim ng mga basahan naghihintay ang kabilang Pasko, ang malaking talaan na nakaayos, at dalawang brown na sobre na may tatak ng opisina ni Teresita sa loob. Puno ang baterya ng telepono ko, nakahanda ang pang-record, at nasubukan ng 2 beses. Si Teresita mismo ay naghihintay ng tawag hanggang alas 10, isang bagay na hindi niya ginagawa para sa lahat. Ang numero niya ay nakasulat sa isang papel sa likod ng bulsa ko. Ginawa ko ang huling pag-ikot tulad ng ginagawa ko bago ang isang inspeksyon. Lamesa, lagayan, telepono, sobre, mga labasan. Tapos binuksan ko ang mga ilaw sa balkonahe. Dumating sila ng alas 6 na nakangiti. Lahat sila nakangiti, kahit ako. Sa loob ng 2 oras, halos naging isang pamilya kami. Masarap ang hamon. Nagbukas si Tala ng kanyang regalong laruan sa maliit na mesa at kinain ang halos lahat ng candy na dala ko. Nagbuhos ng alak si Ricardo at nagkwento tungkol sa isang laro sa araw. Sinabi ni nanay na halos kasing sarap ng kanya ang macaroni salad ko, na sa wika ni Corazon ay isang medalya. Pinanood ko silang maging mainit at magaan sa sala ko, at naisip, ito ang bagay na wala akong gagastusin para mapanatili. Wala maliban sa bahay, sa katotohanan, at sa natitirang dignidad ko. Tapos ng alas 8, habang nasa kalan ang tsokolate para kay Tala, nakita kong nagtama ang mata ng nanay ko at ni Ricardo at tumango ang pinakamaliit na pag-aayos ng gabi. Pinunasan ni Ricardo ang bibig niya, pumunta sa damit niya, at bumalik na may dalang lalagyan na may siper at inilapag ito sa tabi ng mangkok ng sarsa na parang ikalimang putahe. Kaya sabi niya, ligaya, bago pa gumabi, kasunduan sa ari-arian ng pamilya, malinis at simple. Ilalagay si Corazon at Rosalinda sa titulo kasama mo. Pupunitin ang utang ngayong gabi rin. At itong magandang lugar na ito ay opisyal ng magiging kung ano ito talaga simula pa noon, atin. Binuksan niya ang zipper ng lalagyan. Ang mga papeles sa loob ay malinaw na malinaw, may marka kung saan ako dapat pumirma. At sa tapat ng mesa, ay naglapag siya ng isang matabang itim na ballpen at inikot ito sinadya, kaya ang dulo ay nakaturo sa akin. Ipinag-krus ng nanay ko ang kanyang mga kamay at ngumiti, ang selyadong ngiti, ang ngiti noong araw ng paggawa, ang ngiti mula sa pantalan. Nakatitig si Rosalinda sa plato niya. Sa sala, kumakanta si Tala sa kanyang minatamis. Tiningnan ko ang ballpen na nakatutok sa akin sa ibabaw ng sarili kong mantel at tumayo ako at narinig ko ang boses ko na lumabas na parang nasa lugar ng trabaho kapag may kailangang patayin. Bago may pumirma ng kahit ano, may 2 sobre din ako. Unang-una, naglakad ako papunta sa sala, lumuhod sa tabi ng laruang bahay, at sinabi kay Tala na ang TV sa itaas ay may magagandang palabas at pwede niyang dalhin ang buong mangkok ng candy. Naintindihan ni Rosalinda bago ko pa matapos ang pangungusap. Nararamdaman ng mga ina kapag nagbago ang hangin sa kwarto. At siya na mismo ang nagdala kay Tala sa itaas. Kinumutan siya habang malakas ang TV. At bumaba ulit nang nakakrus ang mga braso niya na parang babaeng naglalakad sa gitna ng bagyo. Laging bibilib ako sa ate ko dyan. Bumaba ulit siya. Tapos binuksan ko ang lalagyan sa kusina at inilapag ang totoong mga nakahanda para sa gabi sa tabi ng papeles ni Ricardo, ang malaking talaan, 2 brown na sobre. Ang ngiti ni Ricardo ay nagkaroon ng tigas.
Binuksan ko ang talaan sa unang bahagi at iniharap iyon sa kanila. Ito ay selyadong kopya ng isang sangla na nakarehistro laban sa bahay na ito noong Hunyo. Malaking halaga. Nagpahiram Corazon Macaraeg. Ito ang utang sa likod nito na may petsang 7 taon na ang nakararaan. At ito, inilipat ko ang pahina, ang pirma doon. Magandang pirma, hindi akin. Nagsimulang magsalita si Ricardo. Teka lang, kung magwawagayway ka ng mga papel. At inilapag ko ang susunod na bahagi nang hindi tinataasan ang boses ko. Mga pirmadong talaan ng oras. Pang-araw-araw na sulat ng isang pangunahing kontratista. Isang linggo ng 12 oras na trabaho. 2 oras ang layo mula sa opisina ng notaryo. Ang araw na sinasabi ninyong nakatayo ako sa harap ng notaryo at pumirma, nag-aayos ako ng kuryente sa isang manukan sa Batangas. Buong oras. Nakasulat doon buong linggo. Pirmado rin ng foreman. Nanatiling nakakrus ang mga kamay ng nanay ko, pero tumigil na ang mga hinlalaki niya sa paggalaw. Inabot ni Ricardo ang talaan. Inilayo ko iyon ng 6 na pulgada mula sa kanya, tulad ng ginagawa mo sa paglayo ng inumin sa taong lasing na, at sinabing, hindi pa ako tapos. Lumipat ako sa susunod na bahagi. Pumirma si Lando Hizon ng sinumpaang salaysay. 3 linggo na ang nakalipas. Hindi niya ako nakilala, Ricardo, kahit kailan sa buhay niya. Sabi niya dinalhan mo raw siya ng isang patong ng mga papeles ng pamilya at sinabing nakapirma na ang lahat at tinatakan niya ito bilang pabor. Isinulat niya iyon para manatili ang lisensya niya. Nagsimulang mamutla ang kulay ni Ricardo. Yung balat sa ilalim nito ay namuti. Tapos yung tungkol sa pera. Inilapag ko ang mga talaan ng bangko. 7 taong katibayan. Bawat account na meron ako. Walang ganoong pera na dumating. Walang buo, walang unti-unti, wala. Pwede mong pekein ang pirma. Hindi mo pwedeng pekein ang perang hindi naman gumalaw. At tapos inilabas ko ang telepono ko, inilapag ito ng patag sa gitna ng mantel at pinindot para tumunog. 20 segundo. Ang sarili niyang boses, masaya, kasing kinis ng asukal, pinupuno ang buong silid kainan ko. Ang pirma mo, pwede na iyon para sa pamilya. Ginagawa lang nitong malinaw ang pera sa papel. Pipirma ka na isali ang bahay sa pamilya sa Pasko. Mawawala ang utang. Panalo ang lahat. Bumangon si Ricardo sa upuan niya nang napakabilis kaya natumba ito patalikod at ang kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay tulad ng pagbagsak ng kahon ng kuryente. Nirecord mo ako? Sigaw niya. Nakaduro ang daliri. Tumatapo ng alak. Iligal iyan. Hindi mo pwedeng. Sa batas natin, sapat na ang pahintulot ng isang partido kung kasali ito sa usapan, sabi ko. Pilipinas ito. Ako ang isang partido. Itanong mo sa abogado mo. Magkakaroon ka naman bago maghuwebes. Pero heto ang napansin ko. Ang bagay na maaalala ko hanggang sa huling araw ko, hindi nakatingin ang nanay ko sa telepono. Nakatingin siya sa huling bagay na inilapag ko. Mga litrato ng mga form sa seguro mula sa kahon ng dokumento sa tabi ng mismong kahon niya ng kuryente. Taon-taon na paglabas ng pera. Bawat isa ay pinahintulutan ng pirma ni Corazon Macaraeg na nakatayo ng tuwid at matatag at pare-pareho, habang ang totoong kamay niya ay nakatagilid pakaliwa at lalong nanginginig bawat taon ng kanyang pagkabiyuda. Tiningnan niya ang pera ng patay niyang asawa. Inubos sa pamamagitan ng mga pirma na hindi niya kailanman pinirmahan, at sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita kong tumanda ang mukha ng nanay ko. Tapos isinara niya ito na parang tindahan na nagsara para sa gabi, tumingala sa akin at nagsabi, malamig at kalmado, sa pamilyang ito, walang iyo. Tumango ako dahil buong buhay ko akong naghihintay na marinig ito ng malinaw. Hindi ma. Sa pamilyang ito, walang ako. Kinuha ko ang unang brown na sobre at inilagay iyon sa harap ni Ricardo sa itaas ng kanyang lalagyan ng papeles na tumigil na mag-exist para sa hapagkainan na ito. Sobre A, ginawa ng abogado ko. Isang nakasulat na pag-amin at kasunduan. Aaminin mo na pineke mo ang utang at ang sangla sa form na pwede nating irehistro para malinis ang record sa munisipyo mula sa mga kamay mo. Ire-report mo ang sarili mo sa komisyon ng siguro sa loob ng 30 araw at babayaran mo ang nanay ko ng pera na kinuha mo mula sa pondo ni tatay ayon sa petsa bawat sentimo kapalit. Ibabasura ko ang kaso ko para sa danyos at hindi na ako mag-aaksaya ng kahit 1% ng lakas ko para tulungan ang alagad ng batas na magka-interes sa iyo. Tapos ang pangalawang sobre sa gitna ng mesa para sa lahat,
Ang sobre B ay selyadong kopya ng ligaya laban kina. Paglinis ng titulo, paninirang puri sa ari-arian, pamemeke, ipinasa 6 na araw na ang nakalipas. Buhay na ito, ibibigay ito ng kinatawan ng korte sa makalawa. Kahit anong mangyari sa hamon, mag-e-exist ang kaso sa ayaw o sa gusto ninyo. Ngayong gabi ay magdedesisyon lang kung paano ito matatapos. Umikot si Ricardo sa lahat ng emosyon niya at nakatayo lang ako doon, ang kayabangan. Walang korte ang maniniwala sa iyo. Ang pakikipagtawaran. Sige, mawawala na ang utang. Pupunitin natin ngayon din. Malinis na simula at sa wakas mas tahimik, tabingi na ang kurbata, malapit sa katotohanan. Ligaya, lugi na kasi yung prangkisa noon pa. Ibabalik ko naman sana lahat, pera naman iyon ng pamilya. Hindi ko iyon ninakaw. Mula sa pintuan ng kusina kung saan siya nakatayo nang nakakrus ang braso simula nang bumaba siya, nagsalita ang ate ko sa unang pagkakataon buong gabi at ang boses niya ay may gaspang na hindi ko pa narinig kailanman, yung paliguan ng sasakyan. Sabi ni Rosalinda, ang sabi mo tinulungan tayo ng nanay mo nung taong iyon. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at yung tunog na hindi mo marinig. Iyon ang 17 taon ng pagsasama na nagkalkula muli. Naglakad si Rosalinda papunta sa mesa. Kinuha ang sobre A. Binasa ang lahat ng ito, tapos inilapag sa harap ng asawa niya at ipinatong ang palad niya sa ibabaw. Pirmahan mo, sabi niya. O ako mismo ang magmamaneho sa kanya papunta sa munisipyo at ako ang magdadala ng mga talaan. Doon tumayo ang nanay ko. Hindi mabilis. Tumayo siya sa paraan na tumatayo siya sa dulo ng isang handaan. Tuwid bilang sumalubong sa bisita. Kinukuha ang atensyon ng kwarto at tumingin siya sa akin. Lagpas sa mga papel, lagpas kay Ricardo na pinagpapawisan sa ibabaw ng sobre, lagpas sa sarili niyang peking pangalan na nakaharap pa itaas sa mesa, at sinabi niya ito ng walang init, kaya alam kong batas ang tingin niya rito. Kung papipirmahin mo siya niyan, hindi na kita anak. Huminto ang kwarto. Lumingon si Rosalinda. Natigilan si Ricardo. At nakatayo ako roon sa unahan ng sarili kong mesa, at sa wakas ay nakita ko ng buo. Pinanood niyang inilatag ang mga ebidensya isa-isa. Ang pekeng utang, ang inubos na pondo, ang sarili niyang ninakaw na pirma, at ang krimen na pinili niyang pangalanan ay ang akin. Ang pagsuway. Papatawarin niya ang lalaking nagnakaw sa kanya kaysa sa anak na nagpatunay nito at hindi iyon kabaliwan. Iyon ang estilo ng bahay na ito. Ang itinuro ng tatay niya sa kanya sa mesa ng kusina sa probinsya noong dekada 80 na may papel at ballpen at isang pangungusap tungkol sa kung paano hindi nagmamana ng lupa ang mga anak na babae. At ipinapasa niya ang utang na iyon ng 40 taon. At heto na sa wakas, dumarating sa akin kung paano ito dumating sa kanya. Piliin ang pamilya o piliin kung ano ang sa iyo. Sa isang paghinga, nakita ko ang bakuran kung saan marahil ay tumayo siya ng 1 oras noong siya ay 24 at naintindihan ko na ginugol ko ang 34 na taon ng buhay ko sa pagbabayad para sa isang utang na hindi niya kailanman nasabi ng malakas. Pagkatapos ay kinuha ko ang ballpen. Ang ballpen ko mula sa lagayan ng kusina, hindi yung matabang itim na ballpen ni Ricardo, at iniusog ko ito sa mantel papunta kay Ricardo at narinig ko ang sarili kong boses na lumabas na kalmado at tapos na. Kung ganoon hindi mo pala ako naging anak, naging tubero at electrician mo lang ako. Tumingin si Ricardo kay Rosalinda. Hindi kumurap si Rosalinda. Pumirma siya sa 4 na lugar at ang pirma niya, napansin ko, ay lumabas na nanginginig at buhay. Ang nag-iisang tapat na pirma sa anumang papel sa kwentong ito. Kinuha ng nanay ko ang damit niya sa sabitan. Huminto ng 1 segundo sa tapat ng Christmas wreath sa pinto ko at naglakad palabas sa malamig na hamog ng gabi nang hindi lumilingon. Tumunog ang pinto. Iyon na iyon. Umalis ang sasakyan at tahimik ang bahay gaya ng ginagawa nito pagkatapos mawalan ng kuryente ang isang linya. Isang malakas na kalabog, tapos wala kundi ang lahat ay nakatayo pa rin. Nakaupo si Ricardo nang nakalapat ang mga kamay sa mesa, nakatitig sa lalagyan na isinara niya ang siper, at tinanong kahit walang tiyak na kinakausap kung pwede pa siyang nandoon kinabukasan. Sabi ni Rosalinda, pwede mo kaming i-drive ni Tala pa uwi, tapos doon nating pag-uusapan ang kinabukasan. Kinuhanan ko ng litrato bawat pirmadong pahina at ipinadala iyon kay Teresita, na sumagot mula sa pagtitipon ng kapatid niya sa wala pang 1 minuto. Nakuha ko na. Tapos na. Magpahinga ka na, Miss Macaraeg.
Naghugas kami ng pinggan ni Rosalinda magkatabi ng walang imik kung paano namin ginagawa noong bata pa kami at kailangan namin ng tuntungan. At sa bandang paghuhugas ng kaldero, sa wakas ay sinabi niya, "Hindi ko alam, Ligaya." Pero hindi ko rin naman inalam. Hindi iyon katumbas ng pagiging inosente, hindi ba? Inabot ko sa kanya ang basahan. "Hindi," sabi ko, pero simula iyon ng isang mas magandang bagay. Sa itaas, tulog na si Tala sa ilaw ng TV habang nakadepensa ang mangkok ng candy sa kanyang braso. At tumayo ako sa pinto ng 1 minuto at hinayaan ang Pasko na maging Pasko. Tapos bumaba ako at pinatay ang kuryente ng bahay. Bawat pindutan, bawat linya na ako ang nagkabit, hanggang sa ang ilaw na lang ng pantalan ang natitirang nakabukas na tumatagos sa tubig, yung ginawa ko para sa tatay ko. Magandang gabi. Ang mga papeles ay inabot pa ng 9 na linggo. Ang katahimikan ay inabot ng mas matagal. 9 na linggo ang lumipas. Sa isang maulap na Huwebes noong Pebrero, pumirma ang hukom sa korte para sa kasong Makaraeg laban kay Makaraeg. Ang utang at ang sangla ay idineklarang walang bisa. Peke at walang kwenta sa batas. Inalis mula sa titulo ko na parang hindi sila kailanman huminga, at ang pampublikong record sa munisipyo ay bumalik sa pagsasabi ng nag-iisang katotohanan na sinabi nito sa loob ng 7 taon. Ang bahay na ito ay pag-aari ni Ligaya R. Makaraeg. Dahil sa nakarehistrong pag-amin ni Ricardo, naging kasunduan ito, hindi giyera. Walang tumestigo, walang Pasko na nakatanggap ng patawag ng korte. Siningil ako ni Teresita, kinamayan ako, at sinabing ako raw ang pinakadokumentadong kliyente sa buong propesyon niya. Naayos ang pag-utang ko noong Marso. Ang pangalawang sasakyan ay puti at pangit at perpekto. At noong Abril, isang 19 na taong gulang na nagngangalang Dalisay na may hikaw sa ilong at seryosong kwaderno ang naging unang katuwang ng Makaraeg Electric. Sinusulat niya ang lahat. Hindi ko na nga kailangang sabihan. Ni-report ni Ricardo ang sarili niya, ayon sa kasunduan. Nagbukas ng papeles ang opisina ng komisyon ng siguro, at bago magtag-init, nawala na ang lisensya niya. Yun pala, binabasa ng mga kinatawan ng pamahalaan ang mga pag-amin hanggang dulo. Binabayaran niya ang nanay ko buwan-buwan sa isang listahan na hindi pwedeng takasan. Dinala ni Rosalinda si Tala sa sarili niyang lugar pansamantala. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kasal na iyon at hindi ko na iyon sakop para alamin. Ang alam ko ay tumatawag ang ate ko ngayon bago siya bumisita. Nagtatanong imbes na mag-akala. At dumadating minsan tuwing Sabado na may dalang kape at panukat ng lebel, inaaral kung alin ang dulo ng distornilyador. Ang pagbuo ng relasyon ng may limitasyon ay mas mabagal kaysa sa basta paniniwala lang. Pero sa totoong buhay, mas matibay ito. Hindi na ako kinausap ng nanay ko simula nang tumunog ang pinto. Pinasok niya sa bangko ang unang tseke ng bayad ni Ricardo. Hanggang doon lang ang alam ko. At noong Pasko ng pagkabuhay, kinuwento niya sa hapagkainan na puno ng kamag-anak ang sarili niyang bersyon ng kwento na hindi ko na pinag-aaksayahang intindihin. Ang iba sa kanila naniniwala sa kanya. Hinahayaan ko sila. Ginugol ko ang buong buhay ko na sinusubukang manalo sa isang kaso sa korte na hindi naman pala talaga ako pauupuin, at pagod na akong magpasa ng ebidensya. Tinupad niya ang pangako niya, doon ko na lang tiningnan. Ito ang unang bayarin na tapat niyang ipinadala sa akin. At noong Mayo, sa unang mainit na Sabado, nakatayo si Tala sa pantalan ko nagtatapon ng tinapay sa mga isda na hindi naman kailangan ito. At bigla na lang, tulad ng ginagawa ng mga bata kapag nagbabagsak ng bomba, nagtanong siya, "Mapapasakin ba talaga itong bahay na ito balang araw?" Umupo ako sa mainit na kahoy sa tabi niya, at kinuha ang lumang distornilyador na may dilaw na hawakan ng lolo ko sa bulsa ko. Sa tatay ko bago naging akin. "Balang araw anak, bubuo ka ng sarili mong bahay," sabi ko at inilagay ito sa mga kamay niya at tuturuan kita kung paano. Inikot niya ito, tinimbang, kung paano mo tinitimbang ang isang totoong bagay laban sa isang ipinangako. Tapos tinanong niya kung pwede ba kaming mag-ayos ng isang bagay ngayon din. At ginugol namin ang hapon sa pag-aayos ng kable sa ilaw sa pantalan ng magkasama. Siya ang may hawak ng ilaw, ng napakatuwid. Ako ang nagdugtong ng kable. Pareho kaming pumirma ng aming trabaho sa talaan nang matapos kami. 2 linya, 2 pangalan. Ang sa kanya ay may maliit na bulaklak sa dulo. Bigyan ninyo ng 15 taon. At bahala na ang Diyos sa sino mang maglalagay ng linya sa itaas ng pangalan niya. Ginugol ko ang 34 na taon sa paniniwalang
Ang pagmamahal ay isang trabahong matatapos ko kung patuloy lang akong darating dala ang mga kagamitan ko. Pero ang isang bahay ay kailangan ang pangalan mo rito. At ang anumang pagmamahal na humihiling na alisin ang pangalan mo sa mga bagay ay hindi kailanman naging pagmamahal. Ito ay upa. Iyan ang kwento ko. Isang peking pahina. 7 taon ng mga Martes at isang Noche Buena kung saan sa wakas ay dumating na ang singil. Kung ipinaalala nito sa iyo na kunin ang sarili mong titulo o tigilan ang pagbabayad ng upa para sa pagmamahal na hindi naman darating, isipin mong senyales ito at gawin mo na ngayong linggo. Ibahagi ito sa isang tao na palaging nagpapanatiling bukas ang ilaw para sa iba. Mag-iwan ng komento, mag-click para sumubaybay, at magkita tayo sa susunod.